Mga kagimat, i-share ko lang to sa inyong message sa akin sa Facebook na gustong pag-away-awayin kaming mga vlogger, mga manggagamot, mga kapwa antingeros. Merong nagmensahe sa akin na gusto niya maglabanan kami or mag-awayan sa pamagitan ng hamon or starting na hamon. Gusto niya hamunin ko din yung iba para mag-away-away lahat. Para sa akin hindi to maganda, mga kagimat. Gawa to ng mga masama. As a Christian, mga kaagimat, ang away, sama ng loob, jealousy, anger, hate, isa demonyo yan. Ang turo sa atin ni Kristo is pagmahalan, magkaisa, at magintindihan, peace, love, mga ganyan, mga kaagimat. Pero ito, ang awayan kasi is baka nalinlang siya ng demonyo. So, I hope, mga kaagimat, na makita to na ibang mga vlogger at beware lang sa lahat na merong ganitong tao para mag-away-away tayo. Kasi ang demonyo natatakot kung magpag-isa tayo. Kaya nangahanap siya ng mga ibang biktima ng mga tao at gamitin nila para magkagulo tayo. Kita kong message niya, mga kagimat. Ito yung mensahe ni Alberto, mga kagimat. Tinakpan nating apelyido niya para hindi siya mapahiya. Sabi niya, totoo ba yan, bro? Baka pinagbabaril ko yan kay Commander. Tinakpan ko apelido, mga kagimat, para hindi madamay sa gulo, sa kalukuhan ng tao na to. Sabi niya, pag binaril daw, mawawasak yan. Ha 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 ha. Sabi ko naman sa kanya, mga kagimat, pwede bro, pwedeng barilin tong gamit ko. Inuutusan kitang i-contact mo siya at testingin ko din ang gamit niya para magkalaman. Hintayin kita, wawasakin ko yung gamit niya. Dapat nandyan ka. Sinabi ko to, mga kagimat, kasi alam kong hanggang chat lang siya. Maraming tao na kung ginanito, lagpas 100 na siguro. Silang lahat ay hindi na nagpakita. Ito yung reply niya. Sige, saan ka pupuntahan? Pupuntahan saan lugar mo para sabihin ko kay tinakpan ko yung pangalan ng vlogger na to para hindi madamay sa kalokohan ng King Koy na to. Yung tinanong niya ako kung taga saan bang lugar ko, sabi ko CDO. Puntahan niyo ako dito at masaya kong makita kayo. Sabi niya, pag pumasa kay blank yung name niya, kukuha ako sa iyo kahit 10 niyan kung papasa. Hehehehehe. Saan nga sa Mindanao? Sabi ko naman, sige, pero dapat wasakin ko din gamit niya. Unfair naman kung gamit ko lang. Gusto ko ding masaksihan kung tunay ba talaga siya. Nag-thumbs up siya, mga kagimat. Sinagot ko siya, mga kagimat, kung saan sa Mindanao. Sabi ko, CDO, i-search mo sa Google. Kahit hindi ka bumili, bro, hindi yan importante. Ang sa akin, testing kay. Hindi na importante, mga kagimat, kung bumili ba siya sa gamit ko. Hindi yan importante. Ang sa akin, matestingan ko din yung sinabi niyang malakas na antingeros para malaman natin kung tunay ba talaga din yun. Pagkaraan ng bukas, kinabukasan nata to or ilang, ewan ko, hindi ko na matandaan, mga kagimat, kasi ilang days na din to. Finalo up ko siya. Sabi ko, anong sabi ni yung name ng tao na yun na sinasabi niya malakas daw? Anong sabi niya, bro? Atat na ako, bro. Sabi niya, wala, marami daw siyang pupuntahan baka natakot sa'yo. Sabi ko kasi, pati gamit niya susubukan mo. Ayaw nang sumagot, mukhang natakot sa iyo. Kilala ata ni yung name ng vlogger na malakas daw, sabi niya. Sabi ko naman, akala ko sayang, napaka-excited ko para pasabugin ang gamit niya. Sabi niya naman, pwede, baka natakot. Ano kaya, baka napahiya siya kasi kilala siyang mahusay ang mga gamit niya. Sabi ko sa kanya, i-vlog ko to. Tapos sinabi ko pa, next time bro, ang iharap mo sa akin yung mga malalakas. Sabi niya naman, pag may naghamon bro, sige bro, i-vlog mo. Sabi niya, sige, i-vlog mo. Tapos hamunin mo yung name ng sinasabi niyang malakas na vlogger. Para sa kanya, malakas na yun. Para sa kanya. Tapos sabihin subukan ng mga gamit. Tingnan mo,
pupunta sa'yo yun. Kahihiyan yun pag hindi siya nagpunta. Tapos nag-thumbs up siya. Tapos ito ang sabi ko mga kagimat. Hindi bro, ikaw ang i-vlog ko. Ikaw nagawa ng hamon bro. Pero yung pinaparis mo sa akin, hindi umubra. Next time, maghamon kayo ng yung malalakas. Kung hamunin nyo ako, yung kaya ninyo. Mga kaagiman, kung subukan ng gamit, ay kaya kong wasakin na kahit na sinong antingeros, kahit na sinong anting-anting pa dyan, kahit saan pa yung galing, kahit sino pa siya, kaya yung wasakin. Pero yung gamit ko is pwede din itong mawasak. Pwede din itong mawasak yung gamit ko. Wasakin to, tigalpuin, todlain, pwede. Pwede siyang mawasak. Yung style ko ay different sa style din ng iba. Yung style ko kasi mga kagimat na hindi talaga nanggaling yung buong puwersa, buong kapangyarihan ng sa agimat lang. Yung style ko, yung lahat ng kumuha sa akin ng gamit, tinuturuan ko ng susi kung paano magdasal sa Diyos, paano mananampalataya, paano maging malakas yung espiritu niya. Hindi sa anting-anting. Yung kapangyarihan sa anting-anting na dala-dala niya is para sa iba 100%, pero para sa akin hindi yan 100%. 50% yung another 50% or 25% sa agimat, 75% sa sarili mo. Dapat malakas ang iyong spirito, dapat malakas ang iyong connection sa Diyos sa langit. Palagi magdasal, may mabuti kang tao. Hindi ka dapat takot sa mga demonyo o masamang spirito kasi ayaw ng Diyos ang mga duwag. So, mga kagimat, kung malakas yung spirito mo, yung anting-anting, kusa na niya aandar dahil sa mga prayers mo, sa blessing, sa Diyos sa langit, siya magpapaandar, siya magpapaano yan. Pero yung babarilin-barilin, pwede niyang mawasak. Pwede talaga niyang mawasak. Kahit gamit ko, yung gamit na iba, wasak din yan. Pero hindi, ang kapangyarihan ng gamit ko, hindi nagbabase sa agimat o sa deti, kundi sa sarili mo, sa Diyos. Number one, sa Diyos. Sa sarili mo kasi nagdasal ka sa Kanya na naman na palagi kang yung connection mo sa Diyos is malakas. Then yung plus yung gamit mo, package na yon siya. Ang karamihan kasi sa mga antingeros is agimat lang, anting-anting lang. Yun na yun. Ibahin nyo ako. Ibang sa akin mga kagimat. Ibang turo ko. Ibang agimat ni Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.